Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yuhu! Alright! Welcome mga kaibigan sa inyong paboritong programa, ang Radyo Mindanao. Dito lamang sa DXXX Radio Philippines Network, RPN, Zamboanga City. Ito po niyang balingko, Dalzinto. Kasama ang aking anchor na si Brother Abdul Aziz. Hello, howdy, mayong udto kaninyong tanan. Mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Naalang gihapon, Lunes karong kumusta mo karong adlaw? Hinaot nga natas mayong banglawas ug nindot ang atong adlaw karong adlaw nga naay mga problema pero masolve lang gihapon kay ayaw ito magpabilin dahil itong problema o ganit din natin masabaw itong problema ay ato ko lang solbon kay dili mao. But anyway, mura init-init ang atong panahon karon og hay na ko mayong hapon kaninyo ulit diha. Napakainit. Yung guardia namin dito nagpagupit na nga ng buhok. Kapiraso na lang. Pero yung technician namin, yung PA namin, kapal ng buhok. Murag Arabo. Mga kaibigan, ako, talo yung yung Miss Philippines. Ay, nako. At alam nyo mga kaibigan, hindi naman nadadaan sa ganda ng katawan ang, pagkapanalo dyan sa Miss Universe. Hindi dahil maganda ang katawan mo, sexy ka, boobsy ka, malaki yung wet po mo, panalo ka na, no? Ang pinag-uusapan dyan, utak. Yes, right. Mga kaibigan, malaking score dyan, yung kaalaman. Kung maganda ka nga, boba ka naman. Guwapo ka na nga, bobo ka naman. Sakit. Wala mangyayari, di ba mga kaibigan? Pero at least sumabot siya ng 6 na. Hindi ko naman sinasabing boba si Maxine. Sinasabi ko in general. Yes, kaya alam nyo mga kaibigan, maraming mga hindi kagandahan, sabihin natin na, pero matalino. So, sinong pipiliin mo? Maganda na boba? O medyo pangit na napakatalino? Di ba? Kasi wala naman talagang perpekto. Walang perpekto kundi yung si Ma'am Perpekto dyan sa tugbungan. Hello, ma'am. Pero, binabati rin natin itong si Maxine. At kahit papano ay, nakapwesto tayo. Pang ilan ba? Pang-anim. Dahil ang nanalong Miss Universe ay ang France. Kaya, may mga nag-judge yan. Merong mga huwes, may mga hurado, may mga jury yan. Kaya mag-move on na yung mga ibang Pilipino na masyadong bitter. Dahil hindi nanalo itong si Maxine, ay lahat na ng pangungutya ay ibinato na sa pageant at kay Harvey. Ganyan talaga ang buhay. Parang life, minsan may panalo, parang negosyo mga kaibigan. Minsan malaki ang kita, minsan walang kita, minsan talo pa. Alam niyo mga Pinoy talagang pikon, likas na pikon ng mga Pinoy. Di ba?
dapat nating tanggapin na talo. Importante sa ating bansa ginanap, ginawa itong Miss Universe. Malaking karangalan niya. Sana gawin din nila yung Mr. Universe dito sa ating bansa. At siyempre, nais nating batiin yung ating militar at kapulisan at iba pang mga private groups at ibang stakeholders dahil napaka-peaceful nitong pagdaos ng Miss Universe. Ito pa lang si dating Ilocos Governor Chavit Singson, brother, sponsor pala ng Miss Universe. Kaya pala every time na may mga photo ops, nandoon itong si Chavit. Magkailang $1 million kaya ang ibinigay nito si Chavit, no? No, dahil grabe. Yaman yan Yung yate lang na pinagamit. May yate, may aeroplano. Yes. Galing sa sa gambling noon, di ba? Sinabit siya ni dating Pangulong Erap. Yes. At eventually, dating magkaibigan niya, kaya lang nagkahiwalay dahil lamang sa salapi. Ang tama kagawa niya. Ayaw naman niya lumabas. Ang gusto na lumabas na ako, pwede mag-boxing. Okay, may... Pero pati naman siguro sila ngayon. Oo, hindi natin alam. Hindi natin alam kung bati pa ba sila. Pero busy naman si Chavit. Busy rin si dating Pangulong Erap Estrada. Ay, nako. Grabe. Pero mga kaibigan, kanina, nilusob ng mga sundalo at mga pulis yung loob nitong Mindanao State University dyan sa Marawi City sa lalawigan ng Lanao del Sur. Isa yan sa mga probinsya ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. At nadakip yung dinakip. 9 na katao mga kaibigan ang dinakip ng mga pulis at sundalo. At pinagbibintangan silang mga supporters o sympathizers o maaaring miyembro ng jihadist group na Maute. Masakit nito mga kaibigan, meron di umano'y nakuhang 2 improvised explosive dyan sa naturang apartment building sa loob mismo ng compound ng Mindanao State University. Napaka-notorious ng Mindanao State University. At sa ngayon mga kaibigan ay iniimbestigahan pa itong siyam na mga kalalakihan na kanilang hinawakan. Grabe. Ano ba yun sila? Staff na yun? Hindi, maaaring estudyante to kasi kung hindi sila estudyante, wala naman silang karapatan na magbahay diyan sa loob ng Mindanao State University. Pero ang tanong dito mga kaibigan, paano nakapasok sa loob mismo ng compound itong mga improvised explosive device? At bakit napabayaan to ng security guards ng Mindanao State University? Ang daming problema dyan sa Mindanao State University. Minsan merong sinunog dyan na parang dormitoryo yata. Doon yung estudyante. Minsan meron din dinukot sa loob mismo ng compound ng Mindanao State University. Ang gulo-gulo. Dapat tignan to ng ating mga pamahalaan, tignan to ng ating mga otoridad. At bakit inaalaw ang ganitong klase dyan sa loob ng compound? Dapat tanggalin na yung mga dormitoryo dyan kasi sa loob yan, hindi pwedeng sa loob ng eskwelahan ng paaralan ng dormitoryo. At tuloy-tuloy din mga kaibigan yung operasyon ng militar laban sa Maute Group. Alam niyo itong Maute Group ang tawag dyan ng mga militar at pulisya mga terorista. Pero ang bansag natin sa kanila ay mga jihadist. Kasi meron silang ipinaglalaban yung kanilang karapatan, yung kanilang historical claim sa Mindanao. Ayan actually itong Maute ay pinatatakbo ng 3 magkakapatid mga kaibigan. Kabilang dyan itong kung di tayo nagkakamali si Otto
si Otto Maute, si Abdullah Maute at si Omar Maute. At itong leader ng Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon, na sinasabing nakatakas mula sa Basila noong nakaraang buwan, ay kasama na ng mga Ute. At itong si Hapilon, mga kaibigan, ang siyang tumatayong pinuno ng Islamic State dito sa Pilipinas. At kinikilala siya ng Islamic State o ng IS or ISIS ang kanyang liderato. At siyempre, alam niyo naman, ang propaganda ng militar, sinabi nila, nako, sugatan si Isnilon Hapilon dahil sa mga opensiba ng militar. Sugatan daw nung nakaraang linggo. Paano ba nalaman ng militar na sugatan itong si Isnilon Hapilon? Meron ba silang sundalo sa loob ng Maute na nagsasabi, o sa loob ng Abu Sayyaf, nagsasabing, na nag-report na sugatan si Isnilon Hapilon? Pagkatapos ng propaganda niyan, sinabi na naman ng militar, meron kaming napatay, 4 o 5 jihadist, kabilang ang isang Malaysiano. Ang dami niya palang napapatay, ba't hindi ba ubos-ubos? Merong ang problema nito, nung isang araw, Sabado, Linggo, sinabi naman ng militar, nako, meron kaming napatay 15 mga jihadist, 15 mga terorista. Pero mga kaibigan, ni isang bangkay wala silang maipakita sa media. Di ba? At yung kabilang sa 15 napatay ay isang Indonesian na naman. Magaling talagang itong propaganda ng militar. Sigurado to nanggagaling sa 6th Infantry Division at sa Western Mindanao Command. Ang PIO ngayon si Colonel Franco Alano. Bata to ni Colonel Rodrigo Gregorio, na isang propagandist ng militar. Yes, na ngayon ay PIO ng Joint Task Force Suluyata. Kaya makikita nyo, every time na may encounter, sasabihin ng militar, sasabihin ng Western Mindanao Command at saka ng 6th Infantry Division, may marami kaming napatay. May mga napatay kami. Tanungin mo, ano ang basehan? Intelligence report. Alam niyo, intelligence report, mga kaibigan, madaling mag-quote ng intelligence report at para sabihin may namatay o may napatay silang mga rebelde. Dahil kung wala nga namang ilalagay na napatay doon, kahiya-hiya nga naman dahil ang lakas ng pwersa ng militar. Tapos dadali pa sila ng mga rebelde, ng mga jihadist, di ba? So kabilang yan, yung ganyang klaseng mga propaganda, psychological warfare yan. At saka psychological operations ang tawag dyan, mga kaibigan. Itong mga media naman, nako, kung ano sabihin ng mga militar, ng opisyal, sige, sulat. Hindi man lamang iniisip, totoo kaya itong sinasabi ng militar o nagagamit lang kami sa kanilang propaganda. Ganun din, mga kaibigan. Pag yung rebelde naman ang tanungin mo, marami kaming napatay ng mga sundalo. Napatay namin 12. Kakagatin na naman ng media to. Sinabi ng mga rebelde na 12 sundalo ang kanilang napatay. Kahit wala namang makitang bangkay na napatay ang mga rebelde. So, ang point dito, mga kaibigan, nagagamit ang media ng puwersa ng gobyerno at puwersa ng mga rebelde. Alam nyo, bilang sa media, dapat lahat yan talagang pinag-iisipan. Kung ikaw ay isang manunulat, isipin mo naman, totoo ba itong sinasabi? Pwede mo naman ilagay doon na allegedly, o allegedly, di ba? O reportedly. Hindi katulad ng mga sinaunang mga PIO ng Western Mindanao Command nung ito ay Southern Command pa. Pag sinasabi nilang sa kanilang mga press statement, undetermined number of rebels are believed killed. Ibig sabihin yan, hindi sila sigurado. O kaya pwede naman nila sabihin there was no reports of enemies killed, di ba? Masakit bang pakinggan yung gano'n? Kaysa naman sabihin ninyo, troops killed 12 rebels. Tapos nabasa ng mga sundalo yan, wala naman kaming napatay. Ang layo-layo nga na enkwentro Nakatakas kagad. Siguro ang enkwentro namin mga 5 minuto lang. Pero pag babasahin mo yung press statement ng militar, the clashes lasted for about an hour. And troops killed about 12 rebels, di ba?
Ganun din naman yan. Hindi lamang sa Maute, sa EMA-ELEP. Ganun din sa mga iba, kahit sa New People's Army. Mas matindi yung NPA. Kasi yung NPA, pag nag-report sila, kahit wala silang napatay, sasabihin lang, may napatay. So, depende na yun kung paano mo isusulat, mga kaibigan, kung ikaw ay nasa media. Katulad namin, nasa radyo kami. Yung mga report binabase namin kung ano ang sinasabi, pero lagi namin ini-emphasize na hindi natin ito ma-independently confirmed. Kaya nasa publiko yan kung maniniwala ba sila sa naturang mga ulat o hindi. Tagal na natin dito sa media, panahon pa ni General Orlando Soriano, nagko-cover na tayo sa Southern Command. Kaya alam na natin yan, ang pasikot-sikot yan. Wala pang Eastern Mindanao Command, mga kaibigan, dyan na kami. Yung mga kasamahan natin noon na nagko-cover sa militar, ngayon lahat ay naka-eyeglasses na. Ibig sabihin niya, matatanda na talaga. Di ba? Marami tayong mga kasamahan dyan. Yung mga bago naman, yung mga mga bagong journalist, kung kayo ay isang journalist sa mga media members or media workers, ay kailangan alaala ko pa noon common sense yan. Alaala ko pa noon yung yung 2001, di ba? Yung balikan. Wala ka pang salamin noon, hindi. Wala ka salamin noon. Di ba? Sama-sama 2001 kino-cover na namin yung Sipadan. Yun. Matagal kami dyan sa Sulu, mga kaibigan. Ilang beses kami muntik madukot dyan. Ilang beses kami muntik targetin dyan. Nung nag-cover ako dyan, walang uwian. Siguro, isang buwan. Isang buwan nagko-cover ako para sa French News Agency. At after ng isang buwan, lipat naman ako sa German Press Agency. Pero pag lumipat ako sa isang international outfit, lahat ng balita ko exclusive para sa kanila. Pag ako naman ay nasa French News Agency, yung Agence France Press, yung balita ko naman ay exclusive para sa kanila. Malaki ang kinita ko noon dahil ang binabayaran ako, mga kaibigan, 3,500 a day. Yan ang aking rate noong kasagsagan ng Sipadan. 3,500 pesos a day. Pag after ng isang buwan, magbabakasyon ako, balik ako ng, sa Mindanao, mga 3 araw lamang, ang dami kong pera. Ang dami kong pera talaga dahil, pag lipat mo sa kabila, bibigyan ka na kagad. You stay here for 1 month, here's half of the money. After nung pag magtatapos ng isang buwan, okay, here's another half. At marami rin tayong mga, naibigay ng mga exclusive news. Alam nyo, mahirap ang buhay ng isang freelance journalist. Dahil mga freelance journalist walang sweldo. Nabubuhay lamang ang mga freelance journalist sa mga balita at larawan na kanilang ibinibigay sa mga international news agency. Yung bang punta mo ng Saba nun, nagkunwari kayong pasahero? Nagpunta pa ako ng Saba nun, mga kaibigan, illegal. Para gumawa lamang ng istorya sa Tawao. Diyan ako natutong uminom ng suka na nilagyan lamang ng Coke. Wala kaming pera pang inom. Diyan ko naranasan yung makipaglandian sa mga bading. Maraming diyan ko rin naranasan na maghanap ng babaeng mayaman na Malaysia na pwedeng samahan. Napakaganda ng ating experience. Alam niyo, mga kaibigan, napakahirap ng buhay sa Saba ng mga Pilipino, lalo ng mga illegal. Kasi ako, sinamahan ko human trafficker Kaya alam ko yung takbo ng lahat kung paano ipinupuslit ang mga Pilipina. At kung paano nagaganap ang lahat. Pero mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, mag-commercial man tayo. Kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Kung
gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanauExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kaibigan, ganap ng alas 2:25 sa buong Pilipinas at kayo nakikinig pa rin sa programa ng Radyo Mindanao. Dito lamang sa Triple X Radio Philippines Network, Zamboanga City. Sa po niya balingkod, alas 5 at naputol tayo kanina. Ganda ng pinag-uusapan natin. Balikan natin yun, brother. Alam nyo, napakahirap nung maging TNT sa isang bansa. Dahil... Pero that time nagkunwari kayo na nagkunwari. Halaw talaga. At pagpasok lang namin sa diyan kami, dito, sumakay kami ng barko. Papuntang Tawi-Tawi yata o Sulu. Yes. Kalimitan kasi, kaya di Tawi-Tawi yan, di ba? O Taganak. Tapos bumagsak kami sa Taganak. Yan, tama, sa Taganak. At doon ay lumipat kami ng isang temper kung tawagin. Ang bayad noon 1,500 bawat isang pasahero. Tapos sa barko, Allison yata sinakyan ko, doon ako sa sa engine room. Ang init. Kasi mga human trafficker nga yung kasama ko. Ang init. Pero maganda dahil meron akong mission. Wala akong takot Dahil ako talaga, ang purpose ko diyan makagawa ng isang documentary about sa mga illegal na pumapasok sa Sabah. At pagdating naman sa Sabah, naharang kami sa Semporna. Diyan kami pumasok sa Semporna. Palagay ko talagang contact nung may-ari nung temper yung mga pulis dyan sa Semporna. Dahil instead na pumasok kami sa lugar na walang bantay, doon kami nag-dock mismo sa may harapan ng barko ng Royal Malaysian Police. So pagdating doon, di sumakay na kagad yung Malaysiano. Yung mga kasamahan kong halaw may mga illegal entrant nakataklob na ng mga kumot yung kanilang mga mukha. Ako nakaupo, nakangiti pa ako. Pagsakay nung pina-flashlight nung mga gabi pala, gabi. Gabi madaling araw na yata, gabi. Pina-flashlight nung Royal Malaysian Police yung mga pasahero. Pero bago yan, kinausap muna yung yung nagmamaneho ng yung temper. Yung skipper. Tapos pagdating sa akin, nakangiti ako, sabi ko pa, hello, good evening. Sabi sa akin ng who are you? Sabi ko, well, I'm this, I'm that. And I came from Zamboanga. I came here to work. Tapos sinalungkat yung bag ko. May bag ako sabi sa akin, you're a spy. You're a foreigner. Sabi ko, yeah, I'm a foreigner because I'm a Filipino. Na-impress yung Malaysian police dahil ako lang ang nag-i-English dun Tapos inalungkat yung bag ko. Meron akong mga notes doon. As meron sila nakitang gamot, sambote ng gamot. Drugs. Sabi ko, no, it's Rebicon. Make you strong and healthy. Tapos tinignan lang nila. Tapos sige, go. So kinausap na naman niya yung yung skipper. Doon na nagkabayaran. Kaya nalaman ko kung gaano ka-corrupt din ng mga members ng Royal Malaysian Police. Kasi may contact na sila sa bawat temper na papasok doon, siguro magbibigay sila kung magkano. Ang binayaran ko yata 1,500 or 3,500 something So kung 3,500 yung binigay ko, yung 2,000 goes to the police. Bawat isa yan So nung nag-landing na kami sa shoreline, meron sumundo sa amin. So nagpunta muna kami sa isang bahay. Meron pa akong dalang pera na. Nagpapalit ako ng ringgit sa barko. Palit-palit. Nagpunta kami, Pilipino, mga Muslim.
doon kami nagpalipas hanggang sa madaling araw. Sabi sa akin, you have money? Yeah, I have money. I have 1,500 pesos. So sabi niya, okay, change that. Ringgits. Okay, ang palitan doon, magkano yata? 10 piso lang yata. Yes, 10 during that time. Meron siyang collator. Yun, calculator. Sabi sa calculator, okay, 1,500, so divided by 10, dapat magkano yan? Mga 150 ringgits. Binigay sa akin 45 ringgits. Sabi ko, lacking. No, correct. Collator. Sabi niya, tama yan, collator. No, it's wrong. Wala akong magawa. Oo nandun doon pati yung jacket ko na pinakamamahal kong jacket, inarbor pa. Pucha. Di meron na akong 45 ringgits. Kahit naloko ko ng kapwa Pilipino. So, sumakay naman kami. Padaling araw na. Mag-uumaga na yata. Mga 4 o'clock. Sumakay naman kami sa isang kotse. Siksikan kami ron. Habang palabas na kami ng barangay, parang barangay nila, tumigil naman itong kotse. Isang driver tsaka isang tao niya. Binuksan naman yung hood sa may tapat ng poste. May ilaw. Pagkabukas ng hood, kunyari, mayroon siyang chine-check doon. Ako naman, sabi ko, nakanampating. Dito pa tumigil sa may ilaw. Dito pa kami yata nasiraan. Yung pala, kakuntsa, may dumating na mga pulis na naman. Kakuntsaba pala itong hayop na driver, na Pilipino rin yata, sabahan. So, yun, pera na naman. Naubos na yung 40 ringgits ko. Nanghingi. How much do you have? 40 ringgits. Give me everything. Hindi niya alam, 5 ringgits pa ako. So, dumating, diretso na kami nakaalis na kami. So, for short, nakapunta na kami ng Tawao. Sa Tawao naman, doon kami nag-stay sa isang kwarto. Kasama yung human trafficker. Doon yung anak niya, may mga kaldero. Yung kaldero, parang pinagkainan niya ng pusa. Nitutong, wala As magulo. As bigla na nang nawala yung human trafficker. Ako na lang nag-iisa ron. Wala na akong makain. So punta ako ng tindahan. May 5 ringgits ako. Bila ako do you have coffee? Yung mga nasa tindahan naman, di makapagsalita. Nakatunga nga sa akin. Sabi niya, may foreigner dito. Bumibili ng kape siguro. Amerikano. So, yun. Meron namang may mga bakla na paikot-ikot doon. Mga Pilipinong bakla. Inaaying na ako. Sabi ko sa isa-isa, huwag kayo magkakamali. Unless na milyonaryo kayo, di ko kayo papatula. Ang problema naman doon, yung lugar na pinuntahan namin, kumbaga sa parang squatter area. Hindi naman siya totally squatter, pero may mga nag-i-squat na marami. Anong kunwari yung trabaho na pinapasukan? Wala pa. Wala akong trabaho doon. Tapos lahat yun, hindi ko maisulat kasi pag sinulat ko, baka ma-aresto ko, makita. So lahat yun nasa utak ko lamang. Nasa memory ko. So, pagdating naman ng gabi, nagkakarambulan sa labas, mga kaibigan. Lagi nag-aaway yung gang ng mga Pilipino at gang ng mga Indonesia. Mga Indonesian gang, yung tawag sa kanila, may itim, yung mga bugis. Bugis. Bugis ang tawag. Naghahabulan ng bote, naghahabulan ng pamalo, bat, doon lang ako sa kwarto. Hanggang sa isang araw, may dumating na isang babaeng Pilipina, Bisaya, maliit. Sabi niya, anong ginagawa mo rito? Nagpunta ako rito, kasama ko si ganto. Kasama mo si ganto, si Manang? Oo, naku, nagbibenta ng mga tao yun, ng mga Pilipino. Sabi niya, mabuti pa sumama ka sa akin. So, nirescue ko ng babae. Si Inday ang pangalan niya. Yung tunay na pangalan, nalimutan ko na So, dinala ako sa pinagtutuluyan niya. Nagbo-board siya sa isang malaking, hindi naman masyadong kalaki yan, sa isang bahay na pag-aari ng Pilipina rin, mga taga-Sambuanga. May yung mag-asawang Chabacano, at saka anak din ng 2 yata o 3. Tapos itong si Inday, doon nakatira sa kanila, nagbabayad. So for short, kinupkup ako ng mga taong ito. Pinakain ako. At ultimo, nagpapahanap na ako ng trabaho. Kung meron bang trabaho, kahit sa... Hindi, talagang kailangan ko na magtrabaho kasi hindi ako pwedeng magtagal doon nang wala akong sinasahod.
Di ba? Wala ako sinasahod eh. So kahit na undercover ako doon, kailangan ko rin maghanap ng ano. Kasi experience yun, may dadagdag ko yun sa storya ko. So sabi ko, wala akong papeles, walang passport, no entry permits, no visa, lahat wala. Mahirap daw. Sabi ko, siguro to si Inday, baka pwede kong maging girlfriend to. Pag naging girlfriend ko to, ito na magpapakain sa akin. Dalaga naman. Oo, dalaga. At, okay naman. Maliit pero mabait. Yung mga taga doon, tumutulong na ako magluto. Natuwa naman sila. At siyempre, ako na, pag nagigising ako, umaga na, 9 o'clock, 10 o'clock doon, pag nagigising yung buong pamilya, 6 o'clock, gising na. Lahat nakaligpit na. Ako, tulog pa. 7:30 in the morning, naiiya tuloy ako. As pagtayo ko, may pagkain para sa mesa. Doon ka na nag-umpisa nagsulat? Hindi pa ako nagsusulat. Nasa utak ko lang lahat yan. Wala, hindi ako pwede magsulat pa. Kasi hindi ka nila alam po ano yung trabaho ko Ang pakilala ko gusto kong magtrabaho sa Sabah para sa pamilya ko sa Pinas. So, yun ang nangyari hanggang eventually may dumating doon. Itong si Inday, may kakilala na bading din, taga-Pagadian. Ang pangalan niya si Yuki. Yuki, mga Yuki. So, sabi niya, gusto mo magtrabaho sa daycare center, sa daycare. Parang isang bahay sa subdivision. Na sa umaga, ginagawang daycare. Matanda si Auntie Poppy yata, Poppy o Polly. So sige, sumama ngayon ako. Di pinakilala ako. So in-interview ako, ganto. Na-amaze sila pag ako nag-English. Dahil, tapos sabi sa akin na, okay, your job, I'll give you 200 ringgits a month. Wow. Sabi ko, sa isip-isip po puta. Ano mabibili ko sa 200 ringgits? Ang equivalent yan, 2,000 pesos lang. And then free food, board and lodging, free. Your work, you're gonna assist in teaching the children to read and write, to watch over them. And then at night, you clean the house, you clean the bathroom, you clean the comfort room, you clean everything. Kasama kong naglilinis doon kasama ko si Yuki. Pare-pareho kami ng trabaho lahat. At dalawa kami ni Yuki tsaka isa pang babae. Yung babae medyo mabait din. So sa umaga, gising kami ng mga 6 o'clock, linis na kami. Lampaso, linis din to, luto na. Pagdating ng 7 o'clock, dyan na, dumadating na yung mga bata. Kasi mga toddlers, tapos mga 3 years old, 4 years old. So, yun. Turo kami. Tinuturo ako sila magbasa, A, B, C, D. Minsan, humawak ko ng palito. Nagalit sa akin ang aking amo. May palito na akong kawaya. Isa yung mga bata, tinatawa, God spank you, read. Baka daw makita ng mga magulang. Nag-shock. Yung matanda, halos babanat na yung mukha sa shock. Bawal pala sa kanila yan. So, yun. Pero si Inday, wala na. Hindi na. Wala na kaming communication Inday. Nagtrabaho din ako to siguro, mga 2 buwan. Tagal din. Mahirap din dahil, pero puro mga Pilipina. Yung isa naman tagalinis ng bahay, Pilipina rin, Bisaya. So, bawal manigarilyo. Kaya pag ako naninigarilyo, during that time, malakas pa ako manigarilyo. So, pag ako naninigarilyo sa likod, pinipitik ko yan sa kapitbahay. Minsan naisip ko, shit, yung kapitbahay namin hindi naman naninigarilyo. So, ang ginawa ko, kumuha ko ng mahabang sungkit, sinungkit ko ulit yung filter. Tapos, pagkasungkit ko ng filter, finlas ko sa banyo. Saka ko in-sprayan para hindi mangamoy yung filter. Tapos, so yun ang ginawa. And then, minsan naman, nagpupunta kami sa downtown kasama yung boyfriend ng isang babae. Yung boyfriend niya, Malaysia, no? Doon ako nakakatikim ng beer. Yung beer nila, stout kung tawagin. Dark beer, parang cerveza negra. Masarap. Tapos, yun, umiinom-inom na kami ng chop minyak ang tawag doon. Umiinom na kami ng mga alak. Yun, once in a while. Pero napakahirap dahil, and then naisipan ko nang bumalik. Sabi ko, tapos na mission ko rito.
Nakakapag-ikot-ikot na ako. Sabi sa akin, if you go around, just behave normally as what other people would do. Yun ako naman. Pag naglalakad ako, nakatingin sa akin yung mga tao, naka-short pants. Pag may pulis naman, kunyari, umiiwas ako. Maganda. Pero wala namang lumalapit na pulis. Wala lumalapit na pulis. Foreigner ito Amerikano Pero napakaganda ng Sabah. Hanggang sa napilitan na akong bumalik. After 3 months yata or 4 months. So, yung pagbalik ko, yung perang kinita ko na 200 ringgit. Tapos nag-long distance pa ako overseas from Sabah to dito sa Pinas. Binayaran ko pa yun. Sabi nung amo ko, no, never mind. It's okay. Antipopo pala. Antipopo, you're so kind. I will never forget you. Sibat na ako. Pero taga doon yun. Oo, mga inchik na sabahan. Gusto nga niya gusto nung anak niya, magtrabaho ako sa restaurant nila. Kasi marunong na ako magluto, gumagawa ako ng mayonnaise, aliw sila sa akin. Tapos minsan pinasyal pa ako. Pinasyal ako nung anak sa kotse, meron silang kotse. Pinasyal ba naman ako sa labas ng bilangguan Ayir Panas. Sabi sa that's the jail. Wow, what a beautiful jail. At tatawa ako. So yun, nakabalik naman ako, nagbayad na ako. So legal na yung pagbalik. Hindi, ganun pa rin. Kung ano yung patago pa rin. Kung ano yung illegal na pasok ko, yung pa rin ang illegal na labas ko. So pumunta, siyempre gusto ko naman malaman paano nakakalabas yung mga Pilipino. Hindi naman yung papasok ka lang paglabas mo legal. Hindi ganun. Kasi documentary ang ginagawa ko And then after that, nakasakay na, nakakuha na ako ng lugar kung saan sasakay. So temper na naman. Ang kasi doon parang bahay dyan sa Mariki, yung nasa stilt, di ba? Parang nakabaon sa nakabaon sa tawa pa rin, nakabaon sa tabing dagat So yung mga temper, mga bangka, nakakapasok doon. Pipick upin ka ng maliit na bangka, dadaling ka sa ganito, doon kayo lilipat. Tapos pagdating naman doon, dadaling ka na uli sa Taganak. Sa Taganak na naman, tapos from Taganak, sakay na naman ako ng Allison, pabalik dito. So ganun ang naging buhay sa Sabah. Pero napakahirap ang buhay dyan, mga kaibigan, dahil yung mga bakla pumapanik sa mga barko. At nagbibenta sila ng aliw, ng sex. Ganun kaluwag sa mga seaman. Ganun kaluwag yung mga... Hindi naman nila alam. Basta pupunta rin yung mga bading, akit sa barko, bibigyan, mag-o-offer ng sex for a few ringgit siguro. Ang bayad sa mga bading nun, mga 100 ringgits, 50 ringgits, minsan 25 pa kung talagang kuripot yung seaman, papatusin ang bading yun. Tapos meron din bading na magmamanicure, magpe-pedicure. So yun ang mga trabaho ng mga Pilipinong bading. Kawawa naman. So sabi ko, itong mga seaman naman, siyempre matagal sa dagat yan, sabik na sabik sa sex yan. Kahit alam nilang bawal, papatusin na. Papatusin na kasi para makaraos. Yun. So, maganda. So, nung pagbalik ko, ginawan ko na ng documentary na isang feature story para sa isang regional newspaper, hindi pa sa Mindanao Examiner. So, yun. At marami kasing pero maganda talaga mga trabaho doon. Malaki ang bayad, lalo na pag skilled workers ka. Pag sinabing skilled workers, yung marunong ka magmaneho ng dump truck, marunong ka sa traktora, marunong ka sa mga construction works. Welder ka yun ang malaki ang bayad. Pero other than that, yung mga illegal kasi dinadala sila sa mga plantation, ng mga palm plantation. At doon meron silang barracks. Pero minsan pag nagkakahigpitan, nilulusob din ng mga immigration at saka ng mga police itong mga barracks ng mga palm plantations. So, napakaganda nung ating experience ng mga kaibigan. At yan ang buhay ng isang manunulat. Pag ako naman makulong doon, sabihin ko naman ang totoo na isa akong journalist that, I crossed the border illegally to write this documentary. So, wala naman akong takot. Kung meron ng biyahe bukas sa Mars, pupunta ako sa Mars.
Para gawan ko ng documentary kung house Ganda life ng in experience, Mars. Di ba? Napakaganda yan. So, yung mga, sana matulungan din ng ating pamahalaan. Yung mga Pilipino na hanggang ngayon nasa Sabah, madali kasi makapasok sa Sabah. Kaya no wonder, yung mga terorista, yung mga Jamaah Islamiyah, mga Islamic State, talagang nakakatawid. Katulad ng isang araw, sinabi ng Malaysia na talagang kinumpirma nila, mga kaibigan, na nakakatawid yung mga foreign fighters. Di ba? Yan yung banner ng ano. Yes, yan ang banner story ngayon, mga kaibigan, ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Nakalagay dito, Foreign Militants Cross Sabah to Mindanao. At ito ay kinumpirma mismo ng Malaysian authorities at sinasabing yung mga foreign fighters, mga foreign jihadists from Indonesia, Bangladesh, Myanmar, and even Malaysia tumatawid ng Mindanao, dumadaan sa Tawau. Yes. So yan Tawau talaga, routes talaga yan na pwedeng daanan. Pangisdaan siguro yan Pangisdaan ng ang nag-confirm nito, mga kaibigan, walang iba kundi si Inspector General ng Police na si Tan Sri Khalid Abubakar. At ngayon nga ay nakikipagtulungan ng bansang Malaysia sa ating bansa, sa Pilipinas, upang hanapin itong dating university professor na si Dr. Mahmud Ahmad. Na ngayon ay isa ng militant leader. At itong si Ahmad ang siyang gumagawa ng paraan upang makatawid itong mga foreign militants sa Sabah papuntang Mindanao. So basahin niya, mga kaibigan, napakaganda ng headline story ngayon ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Sponsors ng mga kaibigan, major sponsor yan ng ating programa. Yes. At yung headline story na, rebels accuse military of sabotaging peace talks. Philippines investigating disappearance of 3 Indonesian fishermen na kinakatakutang nakidnap, na dukot na. At marami pa kayong mabasa, mga kaibigan. Meron pa kayong libreng kalendaryo pag kayo bumili ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. At siyempre, yung ating paboritong health columnist ng Mindanao Examiner, si Dr. Willie Ong. Ang kanyang health tips ngayon ay saging. Ay, ang saging. Ang pinaka-healthy na prutas sa buong mundo. Ay, kaluoy, saging. Ano man ang saging? Lakatan, latundan. Basta saging. Basta saging. Saging gyapon. At ang recipe naman ng Mindanao Examiner ay binakol na manok. Ang pangit naman ng binakol. Parang, ay, sus, gano'n. Parang dinugbog. Hindi, binakol. Parang binakol, di ba? Binakol. Binakol na manok. Bakol. Sa Cebu Examiner naman, mga kaibigan, sa mga nangyita og trabaho adto sa Field Job Net. Pagkumbuya sa OWA, Land Bank mohatag og mas maayong serbisyo sa OFW. PNP Regional Director sa Tagalog kopya sa drug watch list. Pero gi-order na ni Chief PNP, mga kaibigan, suspendido ang anti-illegal drugs operation. Kay nga sila internal cleansing, kay daghan mga eskalawag na pulis ang involved sa druga. Bitaw, mga kaigsunan, no? And gwapo tong nindot kayong istorya sa atong ang korman dire nga gikan siya dire unya may ato siya Malaysia aron mga istorya ba unsay mga tinuod bang mga nanay balita na istorya. So siya po nagpakaroon ng muna po siya mo adto dito mangitag trabaho hanto nga nalaay nagdala sila dito nga uso lagi itong kiningingon sila nga human trafficking bitaw na ay mga tao, maligyag mga tao po dito sa ilaha, himo gugun sa unsay mga mahimo na mga especially kaning mga babae usahay, pagabot dito bihaan na lang in town. So wa nay mahimo dili ang ubang walay trabaho, di magkapatag mga maayo di unsa bulikat na lang dito sa especially ang babae. Tsaka maraming mga kaibigan, maraming mga kababaihan doon ang tumatawid ng illegal dahil
sa kagustuhan na kumita ng malaking salapi dahil sa bansa natin wala naman talaga sapat na trabaho. Yung nagsasabi lang na maraming trabaho dito yung gobyerno, yung propaganda ng gobyerno. Ang daming college graduate ang trabaho sa abroad domestic helper. Kaya diyan sa Sabah maraming nagpupunta diyan. Pero dapat din yung isipin, madali nang kumuha ng passport at maaari kayong makapunta sa Sabah ng legal. So wag na kayong pumunta ron ng illegal at napakataas ng risk. At ingat tayo sa mga itong mga illegal recruitment at sa mga human trafficker dahil yung mga babae, pag kayo napunta diyan, ibebenta kayo. Ang bagsak nyo diyan sa prostitusyon. Nakita pa na mga istorya katong itong mga nahalaw mga kaigsunan katong illegal nga misulod dito. Unya nasakpan sila sa mga otoridad dito sa Malaysia. Hala, ang gipang kalbo pa sila dito. Kung parinte nga na pag-uli diri sa Pilipinas, na kung ano, kalbo man kadong, gikalbo daw sila dito. Unya, ang pagkaon nila, pastilan, hugaw na kayong pagkaon nila, muna ng kangkong pa, unya, ituno lang na, ilabay lang ba, magkahulog-hulog na lang, kaunon lang yapon nila, mahulog na sa salog, hugaw ba yung salog, unya, kining ang tulugan nila, daghang kayo, kanabitawang mamaak, sa minuslim pa kanang mamaak bitawang mo sup-sup dugo, kung si tawagan na, mo kaigsunan, dili kanang mananap nga semua pa na sa minuslim pa na may banking ba, banking onya sa kalimot lang sa Tagalog no si nga nasa dulo ng dila ako matug pa sa Tagalog nya. Mas maayo tingali mga kaigsunan kinilaging usahay magkaingon ta gumikan aning kabos walay trabaho din his Pilipinas. Mao na mulangyaw ang uban mga kaigsunan nato mag-suicide mo adtog Malaysia bisag wa tay kabalo unsay mga batason sa mga tao dito, unsay mga kalihukan dito nga ginadili ang kuan pero ang Pilipino in town tungod lang sa pagkawala sa pagkakabos alos nga mga mate na wanay makaon sa Pilipinas muadto na lang hinuon dito sa mga walay mga passport walay mga unsa mga papeles nga legal nga sila dawaton dito. So karon mga kaigsunan istorya bitaw sa atong angkorman nagkabalo siya dito nga nagaman ni trabaho dito no pero ang lisod lang dito kanang tago-tago diba wala day maayong kasulatan sa mas maayong tingali nga diporta mo adtog mga laing lugar mo kuagod tag papeles aron nga hinlo limpyo walay bisag makit-anta sa mga pulis natay ipakita dito sila kay lisod kay ni mga igsunan wala tay ipakita unya sikupo na dakpon denta unya dili ra ba paulion tas balay pagdakop stuad dalun day tas prisuhan unsa man kay balo kahaang dito sa balay nga kita tuan tas prisuhan maghulat nang intaw ng atong pamilya dito sa balay ang atong mga kauban atong mga amigo asa naman to si Pablo wala man intaw tumiuli di ba? Mao na mga kaigsunan so kinahanglan jud nga mga tugan tag Malaysia especially kanang dulo man adis tuwa kanang Malaysia bitaw di Sabah kuha na lang tag passport mo gasto lang tag bisag gamay ba apan lagi ang uban mga kababayan nato isog kayo mo cross anang border anang kuan yan usahay makasulod magkasulod kay naapoy mga pulis lagi dito nga pulis mga kuanggol po nga kining mangurakot po kinsa mo na mga pulis nga kauban po nala dito nga Pilipino ra pod manguwarta pod stua nawa na nagkaliki-liki na hinoon so marag inigabot dito nga naaday tay magintag trabaho dito tabangan ta sa atong katong nagdala dito stua di man abot to biyaan man ka anton nga wa na nagkapuliki na itong kinabuhi dito sa laing dapit di ba? So, mao na mga kaigsunan, kinahanglan mo kuagod tag passport, papeles na to. Wala na tayong oras. Bata, naubos na naman tayo. Ay, nago. Alam nyo, programa natin, pag tayo nag-daldal dito, ang bilis ng oras. Pero marami tayo, yung mga yung mga radio station ngayon, may kanya-kanyang slogan. Sa Brigada, Duro! Ngayon sa Imidya, Solid!
tayo dito, wala, simple lang tayo. Radyo Mindanao. Ayan. The best. Oh, yeah. Oh, yeah. The best. So, meron tayong slogan din. Kung yung brigada, duro. Media, solid. Duro, solid. Di ba? Pareho lang. Tayo, the best. Wow. Oh, yeah. Paalam ka na, brother. Ay, mga kaigsunan, nindot ka mong chismis-chismis din rin, no? Mga kaigsunan, na ay mga lesson nga atong makuha ba? Na tayo lesson nga makuha nato, at experience nga makuha nato sa pinaagi sa atong iskot-iskot, atong chismis-chismis ganina dire. So kinilang gihapon si Abdel og manamilit na pod sa inyo mga kaigsunan og maayong hapon kaninyong tanan diha. Hinaut nga kita magmalipayon karong adlaw hantod sa kangturan. Abdel di sa lang gihapon, maayong hapon. Kala ko Abdel Aziz. Parang IS. Ano mga kaibigan, talagang wala na kaming oras at nais namin magpasalamat sa lahat ng mga nakinig sa amin sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at syempre Central Mindanao, dyan sa opisina ni Governor Toto Tan sa Sulu Province. Nakikinig daw sila sa atin ngayon. So good afternoon sa inyong lahat yan, kay Governor, ang masipag na gobernador ng Sulu, sportsman, napakabata pa at workaholic, si Governor Toto Tan. Pero mga kaibigan, talagang wala na, sagad na yung oras namin. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na bukas, huwag niyong kalilimutan ang inyong paboritong programa dito lamang sa Radyo Mindanao, the best. RPN dito po lang sa Zamboanga City. Ito po niyang balingkod, Alacinto, saying I love you, mama. Chup chup. Take care.